damit na walang kasiraan po yun, yung pagkataong loob po, yung namamagitan po sa Ama. Dahil hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos ang binubuhay po ng laman at dugo. Babasahin ko po sa inyong muli. Na wag sa labas ng kanyang paggayak na gaya ng pagpahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang pagkataong tatago sa puso na may damit na walang kasiraan, ang espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. O yun, no, espiritong maamo po yun, yung pagkataong loob, yun po yung namamagitan sa Ama, sa Diyos. Kasi nga, yung binubuhay ng dugo, hindi po yun magmamana ng kaharian ng Diyos. At saka sabi po sa banal na kasulatan, pagka may laman ka pa, lumalakad ka sa laman, magkalaban ng laman saka espiritu, pagkakaalit po yun sa Diyos, yung may laman pa ang Panginoong Yesus, hindi po siya laman kasi ang kaisipan ng laman magkalaban iniba na po yun. Ano po yun namamagitan po doon, Diyos, kasi magkalaban po yung espiritu at saka laman. Kaya kung nasa laman pa rin yung namamagitan, magkalaban nga yung laman sa espiritu. Kaya hindi po pwede po yung sa Diyos kasi magkalaban po yung laman sa espiritu. Pagkataong lupang ibig sabihin nung sa may Timoteo, ito po basahin ko po sa inyo sa Roma 8, ang kabanatay 6:7 hanggang 8. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. O tanyo, pag nasa laman pa rin yung Panginoong Yesus, pakikipaggalit sa Diyos yun, sabi ng banal na kasulatan. Kaya yung Panginoong Yesus, hindi na po yung laman, espiritu na po yun. Kaluluwa na po yun. Pareho po yung espiritu at kaluluwa. O basahin ko po sa inyong muli. Papatuloy ko na rito hanggang sa 8. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. O hindi nga maaari, sabi sa banal na kasulatan, pagkalaman pa At ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. O kita nyo nga, pagka may laman, hindi pa makalulugod sa Diyos yun. Hindi pa pwedeng pumanik sa langit yun. Kaya ang namamagitan po sa Ama, espiritu na po yun, hindi na po yung laman. Pagkataong loob po, ibig sabihin nun. Hindi po yung laman. Ito po, yung pagkataong loob, marami pong mababasa rito. Ang pagkataong loob po kasi, espiritu, kaluluwa. Dito po sa Roma 7, ang kabanatay 22. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Sabi ni Pablo, nagagalak siya. Yung pagkataong loob, espiritu po yun, kaluluwa. Basahin ko pong mali sa inyo sa Roma 7:22. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Pagkataong loob po yun yung tinutukoy po doon sa may Timoteo. Yung sinasabi nila, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos, ang taong si Kristo Jesus. Ito, basahin ko sa inyo. Yung namamagitan sa Diyos, hindi po yung literal na taong may laman at dugo. Hindi po makakarating sa langit yung binubuhay ng laman at dugo. Hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Ang Panginoong Yesus, nagkatawan tao lamang po yun. Sabi po ng banal na kasulatan, galing po siya sa langit, nagkatawan tao. Kaya mali po yung aral nyo, ang Panginoong Yesus tao, ito yung sabi nila, yung namamagitan daw tao. Pero hindi po yung taong literal ito na may laman at dugo. Dahil hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos ang binubuhay ng may laman at dugo. Wala na pong laman at dugo yun. Espiritu na po yung namamagitan doon. Walang hanggang espiritu. Sabi ng banal na kasulatan. Saka sabi, Diyos. Babasahin ko po sa inyo mamaya. Ito po sa unang Timoteo
Yung binabasa nila ang namamagitan daw tao. Pero hindi po taong may laman tong namamagitan. Espiritu po yun. Pagkataong loob po ang ibig sabihin nun. Ito po, basahin ko sa inyo. Sa unang Timoteo 2:3 hanggang 5. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. O, yan yung binabasa nila, paborito nila niyang basahin, yung ang taong si Kristo Jesus. Ang ibig sabihin po ritong taong si Kristo Jesus, yung pagkataong loob po yun, ang ibig sabihin po nun, hindi po yung may laman at dugo. Dahil hindi po makakarating sa kaharian ng langit yung may laman at dugo. Pagkataong loob po ang ibig sabihin po nun, hindi po yung may laman. Dahil sabi dun sa banal na kasulatan, namamagitan Diyos at saka walang hanggang espiritu. O ganun po yun, hindi po taong ibig sabihin nito, yung pagkataong loob pong ibig sabihin po nito sa Timoteo. Ito, basahin ko po sa inyong muli rito sa unang Timoteo 2:3 hanggang 5. Ito'y mabuti, nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig ng lahat ng tao ay mga ligtas at makakaalam ng katotohanan, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. O yun ito yung paborito nilang basahin, ang taong si Kristo Jesus Pero hindi po yan yung taong may laman at dugo. Hindi po pwedeng magmana ng kaharian Diyos yung may laman at dugo. Pagkataong loob po yun, nung ibig sabihin po nun, dahil ang salita ng Diyos Espiritu. Ganun po yun, hindi po yun pagkataong loob. O gaya ng binasa ko sa inyo, di ba, pagkataong loob, sabi sa unang Pedro 3:4, basahin ko sa inyong muli. Yung pagkataong loob po yun yung namamagitan sa Diyos. Hindi po yung may laman at dugo, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos, ang binubuhay ng laman at dugo. Ito po, basahin ko po sa inyong muli rito sa unang Pedro 3:4. Kapitulo 3, ang kabanatay 3:4. Nawag sa labas ng kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan, ng espiritong maamo at payapa. O yun espiritong maamo at payapa po yung namamagitan sa Diyos, yung pagkataong loob po yun. O basahin ko po sa inyong muli rito sa 4, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan, ng espiritong maamo at payapa. O yun po, pagkataong loob po yung namamagitan sa Diyos, sa Ama. Hindi po may laman at dugo. Kaluluwa na po yun at saka espiritu ang namamagitan po doon. Ito, may mababasa pa rin po tayo rito sa Efeso 3:14 ng 16 sa Efeso. Pagkataong loob po yun ang namamagitan po. Hindi po yung may laman at dugo. Kasi kulang po kayo ng aral. Naliligaw po kayo kaya sabi sa akin ng Diyos, turuan ko yung mga tao. Utos po sa akin to ng Diyos yung mga ginagawa ko. Sana po maano niyo po ako, ma-subscribe niyo po ako sa YouTube at saka ma-follow niyo po ako sa sa Facebook. Marami po kayong matututunan sa akin dahil marami pong karunungan binigay sa akin ng Diyos pagdating po sa Holy Bible. God bless po. Ito po sa may Efeso 3:14. Pagkataong loob po yun namamagitan sa Diyos. 3:14 hanggang 16 ng Efeso. Dahil dito ay inilud ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sambayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng Kanyang kalwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu
sa pagkataong loob. O, pagkataong loob po yung namamagitan sa Diyos. Kaluluwa po yun, espiritu. Hindi na po yung may laman. Ang salita ng Diyos, espiritu eh. Yung namamagitan po doon, wala na pong laman at dugo yun. Iba na po yung katawan ng Panginoong Yesus nung nasa langit siya. Babasahin ko po muli sa inyo sa Efeso 3:16 na kasi para maigsi na. Upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. O, pagkataong loob po yung namamagitan sa Ama, hindi po yung may laman at dugo. Hindi po makakarating sa kaharian ng langit yung may laman at dugo. Kaluluwa na po yun, tsaka espiritu, yung namamagitan po sa Ama. O, ganun po yun. O, meron din po rito sa mababasa, sa katunayan, yung namamagitan dun sa Ama, ang Panginoong Yesus, Diyos yun, at pagkataong loob po yun namamagitan. Hindi po pagkataong may laman at dugo. Ito po sa 2 Korinto 4, kabanatay 16. Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. O, kita nyo nga po to sa talatang pong ito, sa verse pong ito, may pagkataong labas at pagkataong loob. Sabi dito sa 1 Korinto, 2 Korinto 4:16. Dalawa po yung sinabi, pinasulat ng Panginoong Yesus dito eh. Isang pagkataong labas at saka isang pagkataong loob. O, basahin ko po sa inyong muli dito sa 4, sa 2 Korinto 4, ang kabanatay 16. Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. O, kita nyo nga to, dalawa pinasulat ng Panginoong Yesus, isang pagkataong labas at saka isang pagkataong loob. Ang namamagitan po sa Ama, sa Diyos na Ama, yung pagkataong loob na po yun. Hindi po yun yung yung may laman pa at dugo. Ganun po yun. Sabi nga ng Panginoong Yesus kung saan ako naroon ang aking lingkod. Pagbabalik niya kalulugdan niya yung kanyang mga lingkod ng kanyang kaluluwa Kanyang pagbabalik niya, kita niyo kaluluwa na siya. Pagbabalik niya, kalulugdan niya yung kanyang mga lingkod ng kanyang kaluluwa, sabi niya. Siya kasi yung merong lingkod Pag parehas po sila nating paglilingkuran, yung Ama, yung Anak. Pero nasa Panginoong Yesus pa tayo. Kasi yung kaharian na nasa Panginoong Yesus pa yan Hindi pa yan nabibigay sa Ama. Pero pag binigay niya, pareho na puro silang paglilingkuran dun sa langit at lupa. Sabi ng Panginoong Yesus dito sa 14 ng 1, kung saan ako naroon din ang aking lingkod, sabi ng Panginoong Yesus. Ito po, siya yung may lingkod yung Panginoong Yesus. Sabi nga, matulad ang alipin sa kanyang Panginoon Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi nilalaman ng alipin ginagawa ng kanyang Panginoon. Siya po yung may lingkod, yung Panginoong Yesus. Kaya nga babalik na nga siya rito Ang aking lingkod naman matuwid ang mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. O yung pagbabalik niya, kaluluwa na siya. Yung pagbalik niya, espiritu na yun Siya po kasi yung babalik na pagbalik niya, nasa kalagayang kaluluwa siya, espiritu. Kaya sabi niya, ang aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Sino ba yung babalik? Yung Panginoong Yesus. Siya yung babalik Kita nyo nga, pagbabalik niya, kaluluwa na lang siya, espiritu. Yung katawang panlangit na po yun. Ito po, basahin ko po sa inyo rito.
na siya ay merong lingkod sa 1:14 hanggang 3. Huwag magaluminahanan ang inyong puso. Nagsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon, sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y pararoon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paganda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroon kayo naman ay dumoon. Sabi ng Panginoong Yesus, kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. Kung saan dumoon ang Panginoong Yesus, doon yung kanyang lingkod. Siya po yung may lingkod, kasi siya yung babalik eh. Ang aking lingkod ng mga tuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Kaluluwa na po siya pagbalik niya katawang langit na po yun, hindi na po yung lupa. Walang laman at dugo na po yun. Dahil hindi po magmamana ng karya ng Diyos ang binubuhay ng laman at dugo. Kaya yung babalik po, Diyos po yun, nasa kalagayan Diyos. Sabi sa banal na kasulatan, Diyos po yun. Babasahin po sa inyo muli mamaya. Ito po sa yung lingkod niyan, dapat nadoon din eh. Siya kasi yung babalik para kalugdan yung kanyang mga lingkod eh. Babalik siya nasa kalagayang espiritu, nasa kalagayang kaluluwa. Ito po sa 1:12-26. Kung sino man tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroon, ay doon naman doon ang lingkod ko. Kung sino man tao ay naglilingkod sa akin, ay pararangalan ng Ama. Siya yung may lingkod pararangalan siya ng Ama at ng Panginoong Yesus. Siya po yung kasi yung babalik nakalulugdan ng kanyang kaluluwa. Kasi ito, basahin ko po sa inyo rito sa Thessalonica, siya yung bababa na nasa kalagayang kaluluwa at espiritu. Ito po, sa Thessalonica 4, siya po yung bababa. Nasa kalagayan siyang espiritu, kaluluwa. Kaya namamagitan sa Diyos, hindi po tao yun. Ang ibig sabihin po nun, pagkataong loob. Hindi po taong may laman at dugo. Hindi nga nakalulugod sa Diyos yung laman Kasi nga, magkalaban yung laman sa ka-espiritu Yung kaisipan ng laman sa ka-espiritu. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos yun. Ito po sa may siya po kasi yung bababa para kalugdan niya ng kanyang kaluluwa. Ito po sa may unang Thessalonica 4:15-16. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayo nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mangauuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw na may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mga muli. Siya po yung bababa para kalugdan niya ng kanyang kaluluwa. Yung pagbalik niya, kaluluwa na siya katawang panlangit na po yun Yun po yung namamagitan sa Ama. Diyos po yung namamagitan, hindi po tao. Pagkataong loob po ang ibig sabihin noon, hindi po may laman at dugo, yung namamagitan, yung nasa Timoteo. Yun po. Ito po, basahin ko po sa inyo muli, siya yung bababa, yung Panginoong Yesus. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo, sa salita ng Panginoon, na tayo nangabubuhay, nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mangunguna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay naman muli. Siya po yung bababa. Sabi sa banal na kasulatan, ito po sa Hebreo, kalulugdan niya ng kaluluwa kasi pagbalik niya, kaluluwa po ang sa kalagayang kaluluwa siya, espiritu.
kalagayan Diyos po siya. Ito po sa siya po yung bababa. Ito po ang basahin ko sa inyo rito sa Hebreo 10:36 hanggang 38. Siya po yung bababa sa langit, kalulugdan niya ng kaluluwa, nasa kalagayang kaluluwa po siya o espiritu. Pareho po yung espiritu at kaluluwa. Yun po yung namamagitan sa Ama, yung pagkataong loob. Diyos po yun, yung Panginoong Yesus, yung Ama. Pareho po silang Diyos, iisa lang sila ng kalagayan ng pagka-Diyos. Ito po sa Hebreo 10:36 hanggang 38. Sapagkat tayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon siya'y pumaparito at darating at di magluluwat. Paparito siya, darating siya. Ay sabi niya rito, patuloy ko po, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. O kita nyo nga, pagbabalik niya, kaluluwa na lang siya, espiritu siya, nasa kalagayang kaluluwang espiritu. Kasi siya po yung bababa sa langit. Kaya yung ating Panginoong Hesus, hindi po yung, Diyos po yung namamagitan, pagkataong loob po yun. Ang ibig sabihin po rin sa Timoteo. Hindi po may laman at dugo. Dahil hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos, ang binubuhay ng laman at dugo. O basahin po sa inyo muli dito kasi sa yung bababang paparito, kalulugdan niya ng kaluluwa yung kanyang mga lingkod Di pagbabalik niya, nasa kalagayang kaluluwa siya, espiritu, hindi po tao. O kulang po kasi kayo ng aral O hindi po yung tao, nagkatawan tao, bago na po yung yung kanyang katawan, binago na po yun. Binago niya na po yun, katawang panlangit na po yun. Basahin ko po sa inyong muli rito sa Hebreo 10, ang kabanatay 36-38. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siya'y pumaparito at darating at hindi magluluwat. O darating siya, hindi magluluwat. Sabi, ngunit ang aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, hindi ko kalulugdan ng aking kaluluwa. O, kita nyo nga, kaluluwa na siya, pagbalik niya, siya kasi yung bababa kukunin niya yung kanyang mga lingkod, babaguhin Pagbabalik niya, nasa kalagayang kaluluwa po siya, espiritu. Yun po yung katawang panlangit. Pagkataong lupong ibig sabihin nun sa Timoteo, Diyos po yun. Ito po, babasahin ko po rito sa inyo, ang namamagitan sa Diyos, yung walang hanggang espiritu. Tapos sabi sa banal na kasulatan, Diyos po yun. O tapos sa Hebreo 9:14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo sa pamamagitan ng espiritong walang hanggan? O kita nyo, espiritong walang hanggan, namamagitan sa Ama yung espiritong walang hanggan. O basahin ko po sa inyo muli rito sa Hebreo 9:14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng espiritong walang hanggan ay hinandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. O espiritu yung namamagitan Hindi naman po tao yung namamagitan. Pagkataong loob po ibig sabihin doon. O basahin po sa inyong muli yung namamagitan, yung walang hanggang espiritu. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo sa pamamagitan ng espiritong walang hanggan? O kita nyo nga, yung namamagitan, espiritong walang hanggan. O sabi naman din po rito sa Galatia 4, sa 7, ang namamagitan po doon, Diyos. Sabi sa banal na kasulatan. O, basahin ko po rito sa Hebreos 4, ang kabanatay sa 7. At sapagkat kayo mga anak ng Diyos ay sinugo ng ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pati hindi ka naalipin kundi anak? At kung anak,
tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. O, kita nyo nga yung namamagitan Diyos. Sabi sa banal na kasulatan. O, basahin ko sa inyo pong muli rito sa 4 ng Galacia, Kabanatay 7. Ano pat hindi ka naalipin, kundi anak. At kung anak, tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. O, kita nyo nga yung ibig sabi rito, ang namamagitan Diyos. Kaya yung namamagitan po doon, Diyos po yun, pagkataong loob po yun. Hindi po ibig sabihin nun yung may laman at dugo. Mali po kayo ng pagkaunawa, baguhin niyo po. Para po maligtas kayo. Sabi nga, ang namamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa. O ganun po yun, baguhin niyo po yung pagkaunawa niyo sa Panginoong Yesus para po maligtas po kayo. God bless po, sana naunawaan nyo. O basahin ko po rito sa inyo, muli na ang namamagitan sa Ama ay Diyos. Dito po sa 4:7 ng Galacia. Ano pat hindi ka naalipin, kundi anak. At kung anak, tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. O kita nyo nga, sa pamamagitan ng Diyos. O kita nyo nga yun, yung namamagitan Diyos. Sabi sa Galacia 4:7, sana po naintindihan nyo yung namamagitan doon, Diyos. Yung hindi po literal na laman at dugo po yung namamagitan. Pagkataong loob po yung sabi ron sa banal na kasulatan. Dahil salita po ng Diyos, Espiritu. God bless po, sana naunawaan yung namamagitan po ron, yung pagkataong loob, yung Diyos. O, sabi nga, hindi ka naalipin kundi anak ang namamagitan Diyos Ito, basahin ko po sa inyo itong muli, yung sa 4 ng Kalawang Korinto 4:16. Pagkataong loob po yung namamagitan po ron sa Ama, yung wala na pong laman at dugo. Espiritu at kaluluwa na po yun, sabi ng banal na kasulatan. Kasi pagbalik ng Panginoong Hesus, kalulugdan niya ng kaluluwa yung mga naghihintay sa kanya. O, kita nyo nga pagbabalik niya, kaluluwa na lang siya, espiritu. O, ganun po yun. O, God bless po. Ito po, basahin ko po muli sa inyo itong 2 Korinto 4:16. Kaya nga, hindi kami nang hihimagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. O, yung pagkataong labas nila pahina. Yun po yung tao, yung sa may laman at dugo. Pero yung pagkataong loob, espiritu po yun, Diyos po yung sa Panginoong Yesus. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. O, kita nyo nga, ang pagkataong loob ng mga apostol, nababago sa araw-araw. Basahin ko po sa inyo muli para maintindihan nyo, ang namamagitan po ron yung pagkataong loob. Kasi bago na po yung katawan ng Panginoong Yesus. Katawang panlangit na po yun. Ito po, basahin ko po muli para maintindihan nyo, pagkataong loob po yung namamagitan. Sa 2 Korinto 4:16, kaya nga hindi kami nanghihimagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob nababago sa araw-araw. O, kita nyo nga po. God bless po. Sana po naintindihan nyo, ang namamagitan sa Ama ay pagkataong loob. Diyos po ang namamagitan at yung walang hanggang espiritu. Gandang gabi po. God bless po. Sana naintindihan nyo, ang namamagitan sa Ama ay kaluluwa, espiritu, pagkataong loob. Sabi po ng banal na kasulatan. God bless po. Ingat po. I love you po sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus.